Sa pagpapatuloy ng ating serye patungkol sa pananalangin, tayo ngayon ay nasa ika-11 aralin at sa sandaling ito ating bibigyan ng pansin ang panalangin ng kalakasan sa kapagsubukan. Para sa ating susing talata, ito ay nasa 22 kabanata ng Lukas, talatang 41 hanggang 44. Sabi dito, lumayo siya sa kanila ng may kaunting distansya, mga kasinlaki ng paghagis ng bato. Siya'y lumuhod at nanalangin, Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Subalit wag ang aking kalooban, kundi ang sa iyo ang masunod. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at siya'y pinalakas. Dahil sa matinding paghihirap, lalo siyang nanalangin at ang kanyang pawis ay tulad ng malalaking patak ng dugo na tumutulo sa lupa. May mga sandali sa ating buhay na para tayong nasa ating sariling Getsemane, isang lugar ng matinding pasakit at pagdidesisyon. Sa ika-22 kabanata ng Lukas, talatang 41 hanggang 44, matatagpuan natin si Jesus sa kanyang pinakataong sandali, nabibigatan, wasak, ngunit patuloy na nananalangin. Ano ang ating gagawin kapag tayo'y nahaharap sa sarili nating Getsemane? Kapag ang buhay ay tila dumidiin at ang ating kaluluwa ay labis na nabibigatan. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng makapangyarihang huwaran kung paano manalangin at paano magpatuloy sa kabila ng lahat. Sa talatang 41, sabi dito, lumayo siya, lumuhod, at nanalangin. Ang Getsemane ay hindi lugar ng himala, kundi lugar ng pakikipagbuno sa panalangin. Lumayo si Jesus kahit may mga kaibigan sa paligid. Mas kailangan niya ang pakikipag-isa sa Ama. May mga bagay na hindi kayang unawain ng iba. Panalangin lang ang makakapagtaguyod sa iyo. Huwag kang lumayo sa Diyos. Lumapit ka sa Kanya. Ihiwalay ang sarili para manalangin. Sa Getsemane, nagiging totoo ang pananampalataya. At ano ang ipinanalangin ni Jesus sa oras ng kadiliman? Siya'y nananalangin ng may katapatan at pagpapasakop. Sa talatang 42, mapapansin natin dito ang matapat at pagsukong panalangin. Sinasabi dito, Ama, kung kalooban mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, subalit huwag ang aking kalooban. Hindi nagkunwari si Jesus na ayos lang ang lahat. Ibinuhos niya ang kanyang puso. Ngunit kahit sa kanyang kahilingan, isinuko niya ang kanyang sarili. Sabi niya, hindi ang aking kalooban. Ito ang pinakamatapang na panalangin, isang pusong nakaluhod sa harapan ng Diyos. Maging tapat sa iyong panalangin. Kaya ng Diyos ang iyong sakit, takot at tanong. Ngunit laging tapusin ang panalangin mo sa ngunit ang kalooban mo ang masunod. Ang pagsuko ay hindi kawalan ng pag-asa. Ito ay pagtitiwala sa mas mataas na plano. At ano ang nangyayari kapag tayo ay nagpapasakop sa panalangin? Ang langit ay tumutugon. Sa sandali ng kahinaan, mayroong kalakasan mula sa Diyos. Sa talatang 43, ganito ang sinasabi, nagpakita ang isang anghel mula sa langit at siya'y pinalakas. Hindi inalis ng Diyos ang kopang pasakit,
ngunit binigyan niya ng lakas upang harapin ito. Si Jesus ay patuloy na pupunta sa krus, ngunit ngayon ay may lakas mula sa langit. Kapag tayo'y nananalangin sa kahinaan, ipinapadala ng Diyos ang kanyang kalakasan. Maaaring hindi mawala agad ang problema, ngunit makakayanan mong daanan ito. Hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong Getsemani. Nakikita ito ng langit at nagpapadala ng tulong. At ngayon ay dumako tayo sa isa sa mga pinaka-emosyonal na bahagi ng talata. Tumutugon ang langit sa paghihirap. Sa talatang 44, ganito ang sinasabi. Dahil sa matinding paghihirap, lalo siyang nanalangin at ang kanyang pawis ay tulad ng malalaking patak ng dugo. Ang matinding hirap ni Kristo ay umabot sa kondisyon ng tinatawag na hematidrosis o pagpapawis ng dugo. Ngunit kahit ganito ang hirap, lalo pa siyang nanalangin. Ang paghihirap ay hindi panahon para tumigil sa panalangin, kundi panahon para lalong manalangin. Kapag dumami ang luha, dagdagan mo ang panalangin. Huwag hayaan ang sakit na dalhin ka sa pagkalugmok. Dalhin ka nito sa harapan ng Diyos. Maaaring hindi agad mawala ang sakit, ngunit ang presensya ng Diyos ay sasa iyo. Halimbawa mula sa Lumang Tipan, ang pagsamba ni Job sa gitna ng pighati. Sa kabanatang 1 ng aklat ni Job, talatang 20 hanggang 22, sabi doon, tumindig si Job, pinunit ang damit, inahit ang ulo at lumuhod upang sumamba. Tulad ni Jesus sa Getsemani, nawala rin kay Job ang lahat. Ngunit ang naging tugon niya ay pagsamba, hindi pagkamuhi. Si Job at si Jesus ay nagtuturo sa atin. Ang tunay na pananampalataya ay hindi nasusukat sa kasaganaan, kundi sa panahon ng pagdurusa. Bilang pangwakas, ang Getsemani ay lugar ng tagumpay. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng pagsuko. Ipinakita ni Jesus kung paano lumapit ng mag-isa sa Ama, manalangin ng tapat at mapagpakumbaba, isuko ang sariling kalooban, tanggapin ang kalakasan mula sa langit. Kaya kapag ang buhay ay dumidiin ng matindi, kapag ang luha ay umaagos na parang dugo, kapag dama mo ang pagdurog na tulad sa pisaan ng olibo, tandaan mo, hindi ka pinabayaan. Ikaw ba ay nasa isang Getsemani ngayon? Handa ka bang manalangin tulad ni Jesus? Totoo, taimtim, at buo ang pagsuko? Nakikita ng langit ang iyong luha at nakaabang ang lakas ng Diyos. Lumapit tayo sa dambana, hindi upang takasan ang kopang pasakit, kundi upang tumanggap ng tapang upang ito'y harapin. Sundan natin si Jesus hindi lang sa tagumpay, kundi sa ganap na pagsuko. Salamat po.